Isang babaeng mayaman ang lumapit sa aking stall. Boss, magkano ang 1 kilo ng pakwan? 2 piso ang 1 kilo. Hindi ba ito naputol? Ang balat ba ng pakwan ay gawa sa ginto, o ang mga buto ng pakwan ay gawa sa ginto? Tinatanong kita, ito bang pakwan ay hinog? Gulat ako. Ako ay isang tindero ng ginto. Kung hindi ito hinog, ako ay magbabayad sa iyo. Sa halip, kumuha siya ng isang black card na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Ang pakwan ay nabiyak, puting laman. Hindi ko pa rin naintindihan. Bakit ang isang bank card ay maaaring hatiin ang isang pakwan? Marahil ang mga patakaran ng pisika ay hindi pa ganap na naintindihan. Gamit ang card, tinapik niya ang pakwan. At tinapik din ako. Sige, ang pakwan na ito, pati na rin ang iyong sarili, miss, ay aking binibili. Nang makaupo ako sa kanyang Rolls Royce, bigla kong naalala na ang mga pakwan na ito ay binili ko mula sa bukid ng pamilya Liu ngayong umaga. Ang malamig na hangin sa sasakyan ay malakas. Hawak ko ang hilaw na pakwan na nahati sa dalawa, nakaupo sa leather seats. Nakaupo si Liu Ruyan na nakataas ang mga paa, suot ang sunglasses. Ano ang pangalan mo? Bilang 10. Ilang taon ka na? May pamilya ka pa ba? Wala na. Kapag ang isang tao ay busog, ang buong pamilya ay hindi nagugutom. Tumango si Liu Ruyan na nasiyahan. Mabuti, pasok sa pamantayan. Hindi ko maintindihan. Anong pamantayan? Isang ulila. Mahirap, medyo kaakit-akit ang hitsura at matapang ang bibig. Itinulak ko ang hilaw na pakwan sa tabi. Boss, meron ka bang espesyal na pakulo? Halimbawa, ang pagkidnap sa mayayamang lalaki ng pamilyang Liang. Tinanggal ni Liu Ruyan ang kanyang sunglasses at tiningnan ako ng 2 segundo. Hindi ka karapat-dapat na gumawa ako ng krimen. Pumasok ang sasakyan sa isang estate na may ilang daang mu. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking bahay sa buong buhay ko. Ang damuhan pa lang ay sapat na para sa akin na magtanim ng 800 greenhouses ng pakwan. Dinala ako ng ilang bodyguard na nakasuot ng itim sa sala. Ang sala ay kasing laki ng isang football field. Nakaupo si Liu Ruyan sa sofa at naghagis sa akin ng isang dokumento. Tingnan mo, kinuha ko ang dokumento at ang takip ay may malalaking salita. Kasunduan sa pagkuha ng bida na lalaki ng mapagmataas na dalagang yaman. Tiningnan ko ang takip ng 2 beses. Anong klaseng kabalbalan ito? Ang iyong kontrata sa pagbebenta ng sarili. Binuksan ko ang unang pahina. Ang mga nilalaman ng trabaho ay malinaw na nakasulat. Kasama si Liu Ruyan sa pagdanas ng totoong pag-ibigan ng isang dominanteng si, kabilang ang hindi inaasahang mga pagpupulong at pagpasok sa eksklusibong elevator ng si. Nahihiya sa mga mayayamang anak, naging security guard ng kumpanya, mga natatanging propesyon. Pinagtawanan sa party, protektado ng female si sa harap ng publiko. Tuminala ako sa kanya. May problema ka ba sa utak? Ang sekretaryang katabi ay bahagyang lumingon sa akin. Matapang. Si Liu Ruyan ay nagwagayway ng kanyang kamay. Lumayo ka, Shen Yuchu. Umupo siya sa sofa. 10,000 buwan. Agad kong kinuha ang panulat. Tumango si Liu Ruyan. Sige, kahit papaano ay hindi mo kinalaban ang pera. Pagkatapos kong pumirma ng kontrata at ibigay ito sa kanya, tinanong ko ang boss. Ang sahod ba ay buwanan o arawan? Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Buwanan. Kinuskus ko ang aking mga kamay. Kasama ba ang pagkain? Mayroon bang NAE at PhilHealth? Pumikit si Liu Ruyan. Pagkatapos ay ibinaba ko ang panulat. Ang boss ay mapagbigay. Kailan ako magsisimula? Nag-snap si Liu Ruyan ng kanyang mga daliri. Agad na naglapag si Shen Yuchu ng isang tray na may bagong uniforme ng security guard. Mag-ulat sa punong tanggapan ng Liu Corporation bukas ng alas 8 ng umaga. Tandaan ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ngayon ay isang mababa, mahirap, at hindi pinapahalagahan na security guard sa pinakamababang antas. Hinawakan ko ang bagong uniforme ng security guard. Naiintindihan ko. Hindi ako sasagot kapag sinigawan ako, at hindi ako lalaban kapag sinaktan ako, di ba? Umiling si Liu Ruyan. Hindi. Dapat kang sumuko. Dapat kang mapahiya, at sa mga matang namumula, sasabihin mong walang pera ang mga kabataan. Pagkatapos, lilitaw ako sa pinakamahalagang sandali. Aayusin ko ang lahat para sa'yo. Tinitignan ko ang kanyang mga matang puno ng kabutihan. Naisip ko noon, ang 30,000 yuan na ito ay maaaring hindi madaling makuha. Ang babaeng ito ay baliw sa pagbabasa ng nobela, ngunit wala akong pera. Ang pinakamalaki kong pangarap ay ang magbukas ng sarili kong fruit shop. Ang 30,000 yuan na ito para sa akin. Ito ang aking puhunan. Binuhat ko ang hindi pa hinog na melon. Boss, maaari bang kainin ang melon na ito? Sumimangot si Liu Ruyan na may pagkasuklam at itinapon ito. Sayang naman, pakakainin ko na lang ito sa mga baboy. Tinitigan ako ni Liu Ruyan. Wala kaming baboy sa bahay. Pwede rin ang aso. Binuhat ko ang melon. Lumabas ako ng sala sa ilalim ng pagbabantay ng bodyguard. Mula sa likuran, narinig ko ang tinig ni Liu Ruyan na pinipigilan ang kanyang galit. Shen Yuchu. Bakit hindi siya sumusunod sa script?
Siguro ito ang pagiging simple ng mga tao sa pinakamababang antas. Ako ay isang profesional. Kinabukasan ng umaga, 7:30, nakasuot ako ng uniforme ng security guard. Dumating ako sa punong tanggapan ng Liu Corporation sa oras. Ang gusali ay napakataas na parang umaabot sa langit. Sa labas ng pinto may ilang matatanda. Nagtatakip sila at nagsisigarilyo. Lumapit ako at bihasang naglabas ng isang pakete ng hongtashan. Mga lolo, gusto niyo bang manigarilyo? Tumingin sa akin ang nangungunang lolo Hikyang. Bagong dating ka, tawagin mo na lang akong Xiao Shai. Sinindihan ko ang siga para kay Hikyang. Nagbuga ng usok si Hikyang at tinapik ang aking balikat. Mabait kang bata. Dito sa lugar na ito, si Uncle He ang bahala sa'yo. Salamat, Uncle He. Sa wala pang kalahating oras, alam ko na ang anak ni Uncle He ay kumukuha ng pagsusulit sa kolehiyo. Ang asawa ni Uncle Lee ay nasaktan ang kanyang baywang kagabi sa pagsasayaw sa plaza. Ang baterya ng electric scooter ni Lolo Wang ay may kaunting tagas. Nag-ayos ako ng manggas. Lolo Wang, nag-ayos ako ng 3 gulong na sasakyan dati. Papatingnan ko para sa'yo. 8:10 ng umaga, abala ako sa pag-aayos ng electric bike ni Lolo Wang sa labas ng kumpanya nang huminto ang isang lumang Rolls Royce. Si Liu Ruyan, na nakasuot ng isang haute couture na business suit at matatayog na sapatos, ay bumaba. Ang kanyang matatayog na sapatos ay tumatapak ng matatag at mabilis. Ang mga executive sa paligid ay agad na sumalubong sa kanya. Suot niya ang salamin, ang kanyang tingin ay naghahanap sa hanay ng mga gwardiya. Hindi niya ako nakita. Lumapit si Shen Yuchu sa kanyang tainga, Manager Liu. Si Shai Hao ay nasa kabilang banda. Sumunod si Liu Ruyan sa direksyon ng daliri ni Shen Yuchu. Nakita niya akong may hawak na wrench. Pinupunasan ng brasa ang aking mukha. Lolo Wang, ang kawad na ito ay maluwag. Hayaan mong ikonekta ko ito muli para sa'yo. Tuwang-tuwa si Lolo Wang. Shai Hao, napakagaling ng iyong kasanayan. Iilibre kita ng lunchbox mamaya. Huminto si Liu Ruyan. Kahit sa likod ng salamin, makikita mong hindi siya masaya. Iba ito sa nakasulat sa script. Dapat ay inaapi ako ng matandang gwardiya. Inatasan akong maglinis ng banyo, at pagkatapos ay magbantay sa ilalim ng matinding araw, nabasa ang aking damit sa pawis. Lumitaw siya bilang isang mapagmataas na siye, at binigyan ako ng isang bote ng malamig na tubig. Ano ang nangyayari ngayon? Naging paborito ako ng buong departamento ng seguridad. Naglakad palapit sa akin si Liu Ruyan, nakasuot ng mataas na takong. Anong ginagawa mo? Tumingala ako at pinunasan ang pawis ko. Magandang umaga, Manager Liu. Inaayos ko ang kotse ni Lolo Wang. Paglakas ng boses ni Liu Ruyan. Ikaw ay isang gwardiya, hindi isang mekaniko. Tumingala ako sa kanya. Ngunit walang nagkakagulo sa departamento ng seguridad ngayon, kaya't libre ako. Hinawakan ni Liu Ruyan ang kanyang noo. Shen Yuchu, nandito ka. Bawasan mo ang kanyang sahod ngayong buwan. Nag-alala ako. Bakit naman? Tinatawag ko itong pagiging matulungin. Lumapit si Uncle Ki. Shai Hao, nagkasala ka ba kay Manager Liu? Sumubo ako ng kanin. Hindi naman siguro. Siguro ayaw lang niya sa akin ng boss. Sa hapon, naglabas si Uncle Ki ng isang deck ng baraha. Shai Hao, marunong ka bang magdaw-dezu? Medyo. Halika, halika. Wala namang gagawin sa hapon. 3:00 ng hapon, nakatayo si Liu Ruyan sa harap ng isang malaking bintana sa ika-28 palapag. Tumingin siya pababa gamit ang isang teleskopyo. Nakatayo si Shen Yuchu sa tabi niya, kahit anong salita ay hindi siya makapagsalita. Manager Liu, ano ang ginagawa niya? Mas lalong humigpit ang hawak ni Liu Ruyan sa teleskopyo. Nagdadaw-dizu siya, at nanalo pa siya ng 10 yuan kay Lolo Li. Lumunok si Shen Yuchu. Sa tingin ko ay lumulunok siya ng laway. Kailangan pa ba natin ang sinabi nating sino ang nagsabi sa'yo na guluhin siya? Itinapon ni Liu Ruyan ang teleskopyo sa sofa. Hindi na kailangan. Palitan mo na lang. Bago matapos ang trabaho, tinawag ako ni Shen Yuchu sa opisina ng CE. Nakaupo si Liu Ruyan sa likod ng malaking mesa. Tinitigan ako ng matagal. Shai Hao, nakalimutan mo na ba kung sino ka? Hindi ko nakalimutan. Isa akong security guard. May naglalaro ba ng Dao-Dezu habang nagtatrabaho? Wala akong kaba. Oras na yon ng pahinga. Si Liu Ruyan ay nagbangga ng lamesa. Bukas, pupunta ka sa pintuan at bantayan. Hindi ka pwedeng makipag-usap kahit kanino nang walang pahintulot ko. Natuwa ako sa isip ko. Ang babaeng ito may ugali pa. CJ, ikaw ang boss. Ikaw ang masusunod. Umismid si Liu Ruyan. Bukas, mag-aayos ako ng isang malaking palabas. Mas mabuti na sumunod ka. Kung masira mo ulit, kakalkulahin ko ang lahat ng sweldo mo. Agad kong babawiin ang katawan. Pangako na gagawin ko ang misyon. Para sa 30,000 yuan. Huwag nang sabihing bantayan ang pintuan. Gawin mo akong Diyos ng pintuan. Sa susunod na araw. Upang piliting isulong ang kwento, gumastos ng malaki si Liu Ruyan. Partikular niyang inayos ang maintenance department.
Ang lahat ng ordinaryong elevator sa gusali ay may mga sign na under repair. Isa na lang ang natira, ang executive elevator. Ayon sa kanyang kwento, ako bilang isang ordinaryong security guard upang magmadali sa paghatid ng dokumento. Nagkamali ako sa pagpasok sa executive elevator at pagkatapos ay nakilala ang isang mapagmataas na executive sa elevator. Pinagtawanan ako ng executive. Habang malapit na akong umiyak dahil sa kahihiyan, bumukas ang pinto ng elevator at pumasok si Liu Ruyan na nakastileto. Sa harap ng lahat, pinahiya niya ang executive hanggang sa hindi ito makatingala. Sino ang nagpatawa sa isang security guard? Perpekto. Sa tingin niya, perpekto. Alas 10 ng umaga, binigyan ako ni Shen Yuchu ng isang dokumento. Numero 10. Ihatid ito sa President's Office sa 28 Rear Floor. Ito ay napaka-urgent. Dapat itong maihatid sa loob ng 10 minuto. Hawak ko ang dokumento at naglakad patungo sa elevator area. Ang mga elevator sa baba ay may mga dilaw na sign, ang pinakaloob lang ang nakasindi ang ilaw at may isang purong gintong sign sa tabi nito. Executive elevator. Bawal ang mga hindi otorisadong tao. Nakatayo ako sa harap ng sign at hinahawakan ang baba ko. Ang patibong ay masyadong halata. Akala ba nila tanga ako? Tinalikuran ko at naglakad patungo sa fire escape. Ang 28 rear floor lang naman. Dati akong naghahatid ng pakwan. Buhat ko ang 100 gin na pakwan at umakyat sa 6 rear floor nang walang paghingal. Sa elevator ng 28 rear floor. Si Liu Ruyan ay naghihintay na ng 15 minuto. Nagpalit siya ng pinakakapansin-pansing pulang damit. Kahit ang posisyon ng executive ay dapat nakatayuan. Sa lounge, paulit-ulit niyang ginawa ang 10 pag-ensayo sa harap ng salamin. Shen Yuchu, bakit hindi pa siya umaakyat? Liu, sinuri ko ang surveillance. Hindi siya pumasok sa elevator. Nagkunot ang noo ni Liu Ruyan. Saan siya nagpunta? Siya ay umaakyat ng hagdan. Nagmuni-muni si Liu Ruyan ng 2 segundo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya ako. Numero 10, nasaan ka? Hinihinal ako. Hagdan. Saan? Bakit hindi ka gumamit ng elevator? Nakalagay na para sa'yo. Isa akong security guard. Paano ako lalapit sa'yo? Tinaasan ni Liu Ruyan ang boses niya. Utos ko sa'yo. Ngayon din, kaagad. Umakyat ka na. Inakyat ko na ang ika-25 palapag. Binabaan ni Liu Ruyan ang telepono. Pagkalipas ng 5 minuto, binuksan ko ang pinto ng fire escape sa ika-28 palapag. Nakatayo si Liu Ruyan sa labas ng pinto. Nakakuyom ang mga labi niya. Nakatayo sa tabi niya ang manager na inatasan para pagtawanan ako. Inabot ko ang dokumento kay Shen Yuchu. Tapos na, sabi ko. Nakatitig sa akin si Liu Ruyan. Sinasadya mo ba? Tiningnan ko siya. Manager Liu, mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam. Kulang sa hangin. Hindi ka naman umakyat sa hagdan. Paano magiging kulang sa hangin? Dahil sa inis ko sa'yo. Tumalikod at umalis si Liu Ruyan. Yung manager, babawasan ng kalahating buwan ng bonus. Halos umiyak ang manager. Manager Liu, wala akong sinabi Okay lang sa akin. Umalis ka. Sa tanghali, hindi pa rin sumusuko si Liu Ruyan. Nagbayad siya ng aktor na nagngangalang Chen Zi. Pinaarte niya na mayaman na second generation. Nakaplano na sa script na si Chen Zi ay gagawa ng problema sa akin sa cafeteria ng empleyado. Hawak ko ang tray ko, kakaupo ko lang. Lumapit si Chen Zi na may dalang baso ng red wine. Red wine sa cafeteria ng empleyado. Anong itsura ng eksenang ito? Lumapit si Chen Zi sa akin, nakatingin sa akin mula sa itaas. Ikaw na. Kumuha ako ng piraso ng adobo. Sino ka? Tinaway ni Chen Zi ang baso ng red wine ayon sa script. Hindi ka karapat-dapat na malaman kung sino ako. Mga tulad mong basura sa ilalim, hindi mo kailanman makukuha si Manager Liu. Maging makatotohanan ka, umalis ka na sa Liu Group. Sinubo ko ang adobo sa bibig ko. Nabahala ako ng kaunti. Bumagsak si Chen Zi sa loob ng 2 segundo. Ganito ang reaksyon mo. Pinigil ko ang baso niya. Kaibigan, hinaharangan mo ang ulam ko. Nagalit si Chen Zi. Hindi mo naintindihan, di ba? Sinabi ko na lumayo ka kay Liu Ruyan. Ibinalibag ko ang chopsticks ko at seryosong tumingin sa kanya. Binigyan ka ba niya ng pera? Hindi. Kaya bakit mo ko pinapakialaman? Natigilan si Chen Zi. Ayon sa script, dapat galit ako, dapat nahihiya ako. Dapat sumagot ako, pero hindi niya inasahan na ganito ang reaksyon ko, parang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. Naggigil, handa na niya akong buhusan ng red wine sa mukha, mabilis ang mga mata ko. Bigla kong inangat ang isang mangkok ng seaweed at egg drop soup sa tabi. Kung bubuhusan mo ako, bubuhusan din kita. Mukhang mahal yung suit mo. Mahalang uniforme ng security guard na ito. Gusto mong magpalit? Nagdalawang isip si Chen Zi. Hiniram niya lang yung suit niya. Kung madumihan, kailangan kong magbayad. Habang nagtatalo kami, dumating si Liu Ruyan na nakasuit sa cafeteria. Sumigaw ang assistant, handa nang magpakitang gilas ang kagandahan para sa bayani.
Pero nakita ni Chenzi ang kanyang paulit-ulit na sinasabi, Manager Liu, hindi ko kaya ang trabahong ito. Mas marami siyang lihim na taktika. Inilapag ni Chenzi ang baso ng alak at tumakas ng parang nasasabi. Napatayo si Manager Liu, hindi niya nakayanan ang eksena sa loob ng mahabang panahon. Kumuha ako ng isang tasa ng seaweed egg drop soup at uminom. Manager Liu, ang mga tauhang hinahanap mo ay kulang sa kasanayan sa pag-isip. Sa hapon, tinawag ako ni Manager Liu sa kanyang opisina at ibinagsak ang isang bank card sa mesa. Bumili ka ng maayos na damit. Samahan mo akong dumalo sa isang banquet ngayong gabi. Tinitigan ko ang card. Magkano ang budget? Walang limitasyon. Dapat mahal. Dapat tugma sa pagiging pangunahing lalaki mo. Kinuha ko ang card at nagpunta sa mall, naglibot. Ang mga mamahaling custom-made suit na nagkakahalaga ng 10,000 yuan ay nakakabaliw. Sa huli, nakahanap ako sa isang discount store. Bumili ako ng itim na suit sa halagang 168 yuan, kasama ang isang kurbata. Ngayong gabi, suot ko ang 168 yuan na suit na ito. Lumitaw ako sa Liu Family Manor. Nakasuot si Manager Liu ng isang napakamahal na damit na parang bituin na nagkakahalaga ng daan-daang libong yuan, na may kwintas na brilyante na kasing laki ng pigyon egg. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa sa loob ng mahabang panahon. Saan mo nakuha ang damit na ito? Magkano ang binayad mo? Napapikit si Manager Liu, pinipigilan ang sarili. Hindi ba binigyan kita ng card? Ang mga iyon ay masyadong mahal, hindi ko kayang bayaran. Ang damit ay binili ko, mas hindi ko pwedeng isuot. Walang libre. Tinitigan ni Manager Liu ang regalo na kurbata. Number 10, isinilang ka ba para inisin ako? Inaayos ko ang mababang kalidad na kurbata. Manager Liu, sa totoo lang, maganda ito. Tinitigan ako ni Manager Liu ng matagal, at sa huli ay hindi niya kinutya ang damit. Bagamat mura ang 168 yuan na suit, hindi naman ito mukhang malungkot kapag suot ko. Manahimik. Sakay na. Nakakainip ang banquet, maraming tao ang nagbibigay ng Peking toast. Nagtago ako sa sulok at kumain ng marami sa buffet. Huwag mong sabihin, masarap ang kinakain ng mayayaman. Ang lobster na ito ay mas malaki pa sa pakwan ko sa stall. Bigla, isang babaeng nakasuot ng magarang damit ang lumapit sa akin. Si Bai Ningbing, kilala sa pagiging profesional na kontrabida. May dala siyang champagne at tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ikaw ang kasama ni Ruyan, ang lalaking taga-suporta. Nilunok ko ang karne ng lobster sa aking bibig at itinama siya. Ako ay security guard. Umismid si Bai Ningbing. Isang mahirap na security guard, naglakas loob ka bang makialam sa ganitong high-class event? Alam mo ba na ang isang bote ng alak dito ay katumbas ng 10 taon mong sahod? Pinunasan ko ang aking bibig. Alam ko, kaya nagsusumikap akong kumain para mabawi ang puhunan. Nabigla si Bai Ningbing sa aking walang hiya. May mukha ka pa ba? Kumain ka ba gamit ang mukha mo? Napuno ng galit si Bai Ningbing at akmang magpapakawala ng bugso. Lumapit si Manager Liu at hinawakan ang aking braso. Bai Ningbing, siya ba ay maaaring tumayo dito? Ako ang magdedesisyon. Umismid si Bai Ningbing at tumalikod. Magaling ang ipinakita mo kanina. Medyo mayabang ka na. Mahinang sabi ni Manager Liu. Hindi ako nagsalita, tahimik ko lang kinain ang huling piraso ng karne sa plato. Pagkatapos ng banquet, tila hindi nasisiyahan si Liu Ruyan sa takbo ng mga pangyayari ngayon. Nagpasya siyang gumamit ng malaking dalaw. Uulan sa gabi. Huminto ang sasakyan sa underground parking lot ng Liu Group. Pagkababa ko ng sasakyan, wow. Biglang bumuhos ang malakas na ulan mula sa itaas. Binato ako ng kung ano at dumikit sa katawan ko. Lumapit siya sa akin. Sumandal siya gamit ang isang kamay sa haliging nasa likuran ko. Itinaas niya ang kanyang baba, malinaw na nasa estado na naman siya ng pag-arte. Numero 10, mas mabuti kang makipagtulungan sa akin ngayon. Pinunasan ko ang tubig sa aking mukha. Umuulan, tumutulo ang tubig. Naging matigas ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Ang atmosphere, isipin mo ang atmosphere. Tinuro ko ang itaas. Magiging mahal ang bayarin sa tubig, hindi ba? Alam ba ng property management? Nanginginig ang kamay ni Liu Ruyan. Numero 10, hindi ka ba pwedeng maging mas romantiko? Kinuha ko ang aking telepono. Tatawag ako para sa'yo. Kung mabahaan ang mga mamahaling sasakyan ng iba, malaki ang babayaran mo. Hindi na napigilan ni Liu Ruyan. Pinindot niya ang aking telepono. Huwag ka munang tumawag. Hindi pa tapos ang linya ko. Hindi mo ba ako pwedeng makasama kahit minsan? Yumuko ako at tiningnan ang kanyang kamay na nakapatong sa telepono. Uminit din ang ulo ko. Ang pag-arte ay pag-arte, pero sa pagkakataong ito, lumampas na talaga siya sa limitasyon. Liu Ruyan, sapat na ba yan? May pera ka. Pwede kang magsimula ng eksena kung gusto mo, at pwede kang magpalabas ng tao na makipag-eksena sa'yo. Pero kailangan ko pa rin itong ayusin araw-araw. Dahan-dahang bumitaw ang kamay ni Liu Ruyan. Ito ang unang beses na nagalit ako sa kanya. Nagbukas siya ng bibig. Hindi siya makasagot. Patuloy pa rin ang pag-ulan.
Nagsagutan kami sa ilalim ng artipisyal na ulan. Sa sandaling yon, sumugod si Shen Yuchu na may hawak na payong. Boss Liu, may problema. Kanina lang tumawag si Wu Ye at sinabing para palakasin ang tubig, inayos natin ang water pressure. Naputol ang fire hydrant at ngayon ang tubig ay hindi na kontrolado. Liu Ruyan. Tiningnan ko ang makinis ngunit gusot na mukha ni Liu Ruyan. Doon ko lang seryosong pinag-isipan ang isang bagay. Para sa pag-arte, naligaw na ang babaeng ito. Nagpapanggap siya ng pag-ulan sa garahe ngayon. Bukas, magpapanggap ba siya ng aksidente sa kotse at amnesia? Sa makalawa, ipiplot ba niya ang kidnapping at ransom? Hindi na ako pwedeng manatiling passive. Kailangan kong lumaban. Gusto kong malaman niya na ang totoong buhay ay hindi nobela na walang utak. Gusto kong maranasan niya rin kung ano ang pakiramdam na pinipilit kang sundin ang isang script. Tiningnan ko ang pag-arte ni Liu Ruyan. Boss Liu, bukas ako na ang mag-arte. Sa pagkakataong ito, ikaw ang makikipagtulungan sa akin. Kinabukasan ng umaga, hindi ko nasuot ang uniforme ng security guard. Nagbihis ako ng 168 suit na binili ko kahapon. Sinuklay ko ang buhok ko na parang pang-adulto at pumasok ako nang walang pakundangan sa gate ng Liu Group. Sinalubong ako ni Uncle He sa pintuan. Xiao Shai, magbihis ka para sa isang blind date. Tinapik ko ang balikat ni Uncle He. Uncle He, simula ngayon, hindi na ako magpapanggap na martyr. Seryoso na akong gaganap bilang bida. Ipinagbabawal ko ang paggamit ng eksklusibong elevator ng presidente. Pinindot ko ang buton, bumukas ang pinto ng elevator, at pumasok ako. Sa ika-28 palapag, nagulat si Shen Yuchu nang makita akong lumabas sa eksklusibong elevator. Number 10, ano nang suot mo? Naligaw ka ng elevator. Nakapamiwang ako, nakasimangot ang mukha ko, at tiningnan ko siya. Sekretarya Shen, ingatan mo ang iyong asal. Sabihin mo kay Liu Ruyan na nandito na ako. Natigilan si Shen Yuchu sa hindi pangkaraniwang kilos ko at tumakbo pabalik sa opisina. Pagkalipas ng 1 minuto, lumabas si Liu Ruyan. Nakita niya ang aking damit. Nasubukan mo na bang uminom ng gamot? Tanong niya. Lumapit ako sa kanya. Sinadya kong gayahin ang kanyang kilos noon. Kahit nakasuot siya ng mataas na takong, mas mataas pa rin ako sa kanya ng isang ulo. Itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ang kanyang baba. Chairman Liu, ngayon naman ay ikaw ang susunod na makikipaglaro sa akin. Hindi agad nakatugon si Liu Ruyan. Tinitigan niya ako ng 2 segundo. Ganito pala ang mga eksena. Dati, ikaw ang gumagawa nito sa akin, ngayon ako naman. Binitawan ko siya. Kinuha ko ang tissue at pinunasan ang aking kamay. Ang iyong baba ay may kaunting pulbos. Namula ang tainga ni Liu Ruyan. Number 10, naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ko pinansin ang kanyang sinabi at pumasok sa kanyang opisina. Umupo ako sa kanyang executive chair. Naka-cross legs ako at nakapatong sa desk. Chairman Liu, kung maglalaro tayo, maging profesional tayo. Ang mga eksena mo dati ay masyadong luma na. Nagmamadaling lumapit si Liu Ruyan. Alam mo ba kung ano ang luma? Iyan ang tinatawag na classic. Ang classic ay yung ipapakain sa akin ang braised pork sa canteen. Ang classic ay yung sisirain ang tubo sa garahe. Liu Ruyan, hindi mo talaga naintindihan ang mga lalaki. Nasaktan si Liu Ruyan sa sinabi ko. Paano hindi? Binasa ko ang mga nobela tungkol sa mga bida sa loob ng 10 taon. Tumayo ako at lumapit ng 2 hakbang. Hindi inaasahan ni Liu Ruyan na gagawin ko talaga ang kanyang mga eksena. Nang umatras siya, tumama siya sa bintana at doon siya tumigil. Isinandal ko ang isang kamay sa salamin sa tabi ng kanyang tainga. Ito ay isang tipikal na eksenang pagtataboy. Ngunit ngayon, ako ang magtataboy sa'yo. Yumuko ako. Lumapit ako sa kanyang tainga, ang aking hininga ay bumubulong sa kanyang leg. Gusto mong maging bida? Walang problema. Ngunit huwag mong maliitin ako sa pamamagitan ng pagpapahiya sa iba para mapalakas ang iyong sarili. Hindi ako tanga. Nanigas si Liu Ruyan. Tinitigan niya ako, napalapit, at nakalimutan na niya kung ano ang sasabihin. Sa pagkakataong ito, naintindihan niya. Alam niya na ang pakiramdam ng ginagawang eksena ng iba. Nakita kong wala siyang masabi. Pinigilan kong matawa. Nagsimula na akong makipag-agawan ng pwesto sa mga nanay sa palengke noong 10 taon pa lang ako. Kaya ko kayang patumbahin ang isang prinsesang katulad mo. Lumayo ako ng 1 hakbang at inayos ang aking suite. Hindi ba't mayroong isang charity gala ngayong gabi? Pupunta rin si Baining Bing, di ba? Tumango si Liu Ruyan ng hindi namamalayan. Mabuti, inayos ko ang aking kurbata. Huwag mong agawin ang atensyon ngayong gabi. 8:00 ng gabi. Gaganapin ang charity gala sa pinakamalaking hotel sa kapital. Hinawakan ko ang braso ni Liu Ruyan at pumasok kami sa ballroom. Nandoon nga si Baining Bing. Nang makita niya kami, agad siyang lumapit hawak ang kanyang baso ng alak. Oh, Ruyan, dinala mo talaga ang security guard na yon? Ano, nakaitim na damit ka lang, akala mo isa ka na sa mga elite. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa paligid na parang nanonood ng palabas.
Nang akmang magsalita si Liu Ruyan, hinawakan ko ang kanyang kamay. Sige na, patahimikin mo siya. Tumawa ako kay Bai Ningbing. Miss Bai, ang ganda ng iyong gown. Ito ba ang limited edition? Bahagyang itinaas ni Bai Ningbing ang kanyang baba. Mabuti at may mata ka. Binayaran ko ang 2 milyon mula Paris para dito. Tumango ako. 2 milyon talagang hindi mura. Pero Miss Bai, hindi ba nakakapagod isuot ang damit na yan? Kumunot ang noo ni Bai Ningbing. Ano ang ibig mong sabihin? Tinuro ko ang kanyang nakabukol na baywang. Mula nang lumapit ka rito. Hindi ka makahina ng maayos. Ang damit na 2 milyon, hindi mo makakain. Masasayang lang iyon. Napatawa ang ilang tao sa paligid. Hindi na nakatawa si Bai Ningbing. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kinuha ko ang lobster sa plato. At saka, kanina mo lang sinabi na ang isang bote ng alak dito ay katumbas ng 10 buwan kong sahod. Mas kailangan ko pang kumain. Kay Liuzong naman ako nagpasok. Ang buffet ay hindi para sa mga security guard. Ngayon, pati ang mga tao sa paligid ay tumatawa na. Itinuro ni Bai Ningbing ang aking ilong. Ikaw, basurang mula sa mababang uri, sisirain ko ang bibig mo. Itinaas niya ang kamay para suntukin ako. Umatras ako ng isang hakbang, kaya't hindi niya ako natamaan. Miss Bai, pwede kang magmura pero hindi na maganda ang pananakit. Nasa charity gala tayo. Hindi ito palengke. Kung gusto mong mag-away, magpunta tayo sa labas, huwag nating istorbohin ang pagkain ng iba. Napahinto si Bai Ningbing, nagpakilos-kilos ang labi niya pero hindi makasagot. Sa huli, nilagay niya ang kanyang baso sa tray ng waiter, tumalikod at umalis. Naghiwa-hiwalay din ang mga tao sa paligid. Ilan na lang ang natira, patuloy na natatawa. Matagal na akong tiningnan ni Liu Ruyan. Tumingin ako sa kanya at nagtanong, kamusta? Hindi ka naman gumastos para upahan ang mga tao para manood, hindi ba? Napatawa si Liu Ruyan. Okay, nanalo ka sa pagkakataong ito. Pagkatapos umalis ni Bai Ningbing noong gabing iyon, mabilis na tumaas ang tingin ni Liu Ruyan sa akin. Hindi na niya ako tinatrato bilang isang ordinaryong kasangkapan, kundi bilang isang high-class na kasangkapan. Number 10, ang ginawa mo kahapon ay sobrang galing. Paano mo nalaman na nahihirapan siyang huminga? Nakaupo si Liu Ruyan sa opisina at nagtatanong sa akin nang may pagka-excite. Umiwas ako ng tingin. Noong nagtitinda ako ng pakwan noon, ang mga nanay ay ganito gumalaw para magmukhang bata. Kanina pa tumatawa si Liu Ruyan, ngayon ay hindi na siya natawa. Pinagkumpara mo si Bai Ningbing sa mga nanay sa palengke. Walang pinagkaiba ang esensya. Pareho silang nagpapahirap sa sarili para lang sa dangal. Sa hapon, pupunta si Liu Ruyan sa ika-20 palapag para sa isang meeting ng mga executive. Nagpasya siyang bigyan ako ng titulo bilang personal bodyguard ni Ana. Kaya natural na sumama ako. Pumasok kami sa elevator. Dahan-dahang nagsara ang pinto ng elevator. Nang kalahati na ang tinakbo ng elevator, may malakas na tunog na bang-bang. Nangatog ng malakas ang elevator, pagkatapos ay tumigil. Kasunod noon, ang mga ilaw sa itaas ay kumikislap ng ilang beses bago namatay ang lahat sa isang malakas na tunog na naglagay sa buong elevator sa kalahating dilim. Sumandal ako sa pader ng elevator. Liu Ruyan, ito ba ay isang plano mo? Para bigyan ako ng pagkakataon na maging bayani na magliligtas sa prinsesa. Walang boses ni Liu Ruyan na narinig sa dilim. Liu Ruyan. Sumigaw ako nang nagbabakasakali pero wala pa ring tugon. Naramdaman kong may mali. Sa mahinang liwanag ng screen ng aking telepono, nakita ko si Liu Ruyan na nakaupo sa sulok ng elevator. Nakayakap siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga balikat ay patuloy na nanginginig. Lumapit ako at lumuhod sa harap niya. Anong nangyari? Hindi siya tumingin pataas, ang kanyang boses ay nanginginig. Natatakot ako sa dilim. Ngayon ko lang nalaman na talagang takot siya. Ang taong parating matapang sa salita ay nakaupo ngayon sa sulok, hindi man lang makatingin pataas. Hindi ito kasinungalingan. Ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang kanyang maputlang mukha ay hindi maitatanggi. Huminga ako ng malalim. Pinindot ko ang emergency call button ng elevator, walang tugon. Wala ding signal ang cellphone. Mukhang sira talaga. Umupo na lang ako sa tabi niya. Huwag kang matakot. Nandito ako. Inilagay ni Liu Ruyan ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod, ang kanyang boses ay nagbabanta. Noong bata pa ako, naglalaro kami ng taguan at isinara ako sa imbakan. Nagkaroon din ng power outage noon. Nasa loob ako ng ilang oras. Simula noon, kapag madilim at nakasarado ang pinto, hindi ko na kaya. Hindi ako sumagot. Hindi katakataka na mukhang wala siyang kinatatakutan, pero kapag nahaharap sa ganitong sitwasyon ay talagang nagpapanik siya. Nakalipas ang ilang sandali, mahinang nagdagdag si Liu Ruyan, gusto kong basahin ang mga nobela kung saan may dumating na sasagip. Mas nakaka-relax. Hindi ako nagsalita. Tahimik ko lang binuksan ang flashlight ng cellphone at inilagay sa sahig. Ang mahinang liwanag ay nagbigay liwanag sa isang maliit na lugar sa paligid namin. Liu Ruyan, naririnig mo ba? Naririnig ko. Huwag kang mag-alala, nandito ako sa tabi mo.
Nagsalita ako sa normal na tono, kausap siya ng kausap. Dahan-dahang tumingala si Liu Ruoyan sa liwanag. Tinignan niya ang aking mukha. Si Hao, ano na? Bakit hindi mo ako niyakap? Tumingin ako sa kanya. Ano? Ganyan ang sinasabi sa mga nobela. Kapag takot ang babaeng bida, dapat yakapin siya ng lalaking bida. Halos matawa ako sa galit. Sa ganitong sitwasyon, iniisip niya pa rin ang nobela. Liu, ito ay totoong buhay, hindi nobela. At saka, baka isumbong mo ako sa sexual harassment. Ngumuso si Liu Ruoyan. Hindi ko isusumbong. Pero hindi pa rin pwede. Isa akong security guard na may prinsipyo. Diretso akong tumanggi. Medyo nadismaya si Liu Ruoyan. Nagtagal kami ng kalahating oras sa elevator. Sa wakas ay nabuksan ng mga rescuer sa labas ang pinto ng elevator. Pumasok ang liwanag. Nakahinga ng maluwag si Liu Ruoyan. Sinubukan niyang tumayo pero nanghina ang kanyang mga binti at muntik na siyang matumba. Mabilis akong kumilos at inalalayan siya. Nanghihina ba ang mga binti mo? Lumayo ng tingin si Liu Ruoyan. Medyo. Lumapit ako sa kanya. Lumuhod ako. Umakyat ka. Tumingala si Liu Ruoyan sa akin. Bakit? Bubunuin kita palabas. Sa tingin mo, gagapang ka palabas? Nagdalawang isip si Liu Ruoyan at sumampa sa aking likod. Magaan ang kanyang katawan, may mahinang amoy ng pabango, hindi tulad ng masangsang na amoy ni Bai Ningbing. Napakabango, habang buhat-buhat kita, hindi ako lumalabas ng elevator, at ang mga nakapaligid na executive at security guard ay nagbibigay daan. Si Liu Ruoyan ay nakapatong sa aking likuran, inilubog ang kanyang mukha sa aking leg, nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Numero 10, Yele, ang bahaging ito, wala sa aking script. Umiti ako, alam ko, pero sa tingin ko, mas maganda ito kaysa sa mga eksenang idinisenyo mo. Hindi nagsalita si Liu Ruoyan, pero naramdaman ko, ang kanyang kamay na nakayakap sa aking leg ay bahagyang humigpit. Hindi ko malas ang kanyang kamay na nakayakap sa aking leg, at hindi ko siya minadali. Pagkatapos ng araw na yon, nang kunin niya muli ang proposal, halata na hindi na siya kasing sigasig tulad ng dati. May mga bagay na kapag hindi sinusunod ang script, ay mas nagiging totoo. Pagkatapos ng insidente sa elevator, nagbago si Liu Ruoyan. Hindi na niya ako pinipilit na gawin ang mga nakakailang na eksena ng bida. Tulad ng pananakot sa mga party sa mayayamang pamilya o pagbuhos ng alak ng babaeng kontrabida. Pagbabalik ng dating kasintahan, lahat ng iyon ay binura ni Shen Yuchu mula sa proposal. Si Shen Yuchu, hawak ang panulat, hindi alam kung ano na naman ang susunod niyang gagawin. Manager Liu, hindi na rin ba gagawin ang eksena ng malungkot na paghihiwalay at pagkatapos ay pagbabalik na sunog ang buong buhay? Ito ang pinakamataas na punto ng buong libro. Nakaupo si Liu Ruoyan sa kanyang mesa, umiikot ang ballpen sa kanyang kamay. Hindi na gagawin. Bakit? Dua-dalawa ang pag-ikot ni Liu Ruoyan sa ballpen, bahagyang bumaba ang kanyang boses. Ayokong makipaghiwalay sa kanya. Shen Yuchu, bilang taong sangkot, ang aking araw-araw ay kakaiba. Oras-oras pumapasok at lumalabas sa trabaho. Paminsan-minsan pumupunta sa security hall para makipag-chess kay Hishu. Hindi ako pinapakialaman ni Liu Ruoyan. Minsan pa nga ay nagdadala siya ng kape at tumatayo sa itaas para palihim akong tingnan. Nararamdaman ko ang kanyang tingin pero nagpanggap akong hindi ko alam. Dahil malapit na matapos ang 3 buwang kontrata. Sa araw ng pagbabayad ng sahod, tinignan ko ang huling 31,000 yuan na pumasok sa aking bank account, kasama ang 60,000 na naipon ko sa nakaraang 2 buwan. Kabuang 70,000. Sapat na ang perang ito para bilhin ko ang tindahan ng prutas na may pinakamagandang lokasyon sa labasan ng palengke. Tinanggal ko ang sweet na 168. Maayos kong inilagay sa mesa. Pinalitan ko ng lumang shirt na suot ko noong unang dumating ako. Naglakad ako papunta sa opisina ng CA. Manager Liu, naparito ako para mag-resign. Nakayuko si Liu Ruoyan na nagbabasa ng dokumento. Narinig niya ang sinabi ko at agad na nagtaas ng tingin. Ano ang sabi mo? Naparito ako para mag-resign. Inilagay ko ang kontratang iyon, ang employment agreement ng bida ng mapagmataas na yaman na prinsesa. Sa mesa, tapos na ang kontrata. Nagtaas ng tingin si Liu Ruoyan. Tila ngayon lang niya naaalala na may katapusan ang kontrata. Saan ka pupunta? Babalik ka para magbenta ng prutas. Bakit? Tumayo siya bigla. Ang bilis ng kanyang kilos. Hindi ba sapat ang perang ibinigay ko? Magbibigay ako ng dagdag sa sahod mo. 50,000. 100,000. Umiling ako. Manager Liu, hindi ito usapin ng pera. Ang pangarap ko ay magtayo ng tindahan ng prutas. May sapat na akong puhunan ngayon. Kailangan ko nang tuparin ang aking pangarap. Tinitignan ako ni Liu Ruoyan. Nawala bigla ang dating pagiging bossy niya. Paano ako? Tumigil ako saglit. Kung gusto mo pa akong makita, pumunta ka sa tindahan ng prutas para hanapin ako. Hindi pa tapos ang aking nobela. Kinagat niya ang kanyang labi. Nagsisimula nang mamula ang kanyang mga mata. Tinitignan ko siya at tinapos ko pa rin ang sasabihin ko.
Liu Ruyan, kailangan matapos ang kontrata. Hindi ako pwedeng patuloy na tumanggap ng sahod mo para magkunwaring nagmamahalan tayo. Kung hindi, hindi ko na rin malalaman kung ako ba ang mahal mo o ang bida na pinasweldo mo. Tahimik si Liu Ruyan. Itinulak ko ang kontrata sa kanya. Magkikita pa ba tayo sa hinaharap? Huwag mong tignan ang script, ikaw ang bahalang magdesisyon. Tumayo siya sa likod ng mesa at hindi siya hinabol. Hindi rin ako lumingon. Sa pagkakataong ito, ang kontratang tatapusin ko ay iyon. Tungkol naman sa kung ano tayo, aalamin natin yan pagkatapos ng sweldo at script. Kinabukasan. Bumalik ako sa palengke ng prutas. Ginamit ko ang 70,000 yuan para bilhin ang tindahang matagal ko nang pinapangarap. Nagsimulang maglinis, magtinda at manawagan sa mga customer. Bumalik na sa dati ang buhay, pero paminsan-minsan kapag nagkakataon, may lumalabas sa isip ko. Ang batang babae na nanginginig sa elevator. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya ngayon. Baka nagbabasa na naman ng mga walang kwentang nobela. Sa kabilang banda, sa Liu Family Estate, wala nang nagawa si Liu Ruyan. Nalaman niyang hindi siya marunong manligaw. Dati, iniisip niyang madali lang manligaw. Magbigay ng kotse. Magbigay ng bahay, magbigay ng relo. Basta gumastos lang. Hindi ba ganoon ang sinasabi sa mga nobela? Kaya kumilos siya. Pinagmaneho niya si Shen Yuchu ng isang bagong kotse papunta sa aking tindahan ng prutas. Shy, ito ay mula kay Madam Liu. Pinagpipiraso ko ang pakwan nang hindi tumitingin. Ibabalik ko. Kinabukasan, si Shen Yuchu ay may hawak na titulo ng lupa. Shy, malaking apartment sa loob ng Second Ring Road. Sabi ni Madam Liu para sa iyong dormitoryo ng empleyado. Hindi na lang. Sa ikatlong araw, si Shen Yuchu ay may hawak na isang napakagandang relo. Shy, binaba ko ang kutsilyo ng pakwan. Maaari bang ibenta? Huminto si Shen Yuchu ng 2 segundo. Hindi. Kung hindi, huwag na. Umalis na si Shen Yuchu. Wala nang magawa si Liu Ruyan. Tinawag niya si Shen Yuchu sa opisina. Paano manligaw ang ordinaryong tao? Nag-uusap, kumakain, nagde-date. Punot noo ni Liu Ruyan. Iyon lang. Hindi kailangang isara ang buong mall. Hindi. Hindi kailangang bilhin ang isang buong gusali. Hindi. Paano ko ipapakita ang aking sinseridad? Bumuntong hininga si Shen Yuchu. Madam Liu, ang sinseridad ay hindi binibili ng pera. Kailangan mo lang pumunta. Nanlamig si Liu Ruyan. Ito ang pinakamahirap para sa kanya dahil siya ang pinakamagaling gumastos. At hindi siya marunong gumastos ng oras. 3 araw pagkatapos, isang hindi inaasahang bisita ang lumitaw sa harap ng aking tindahan ng prutas. Si Liu Ruyan, hindi siya nakasuot ng haute couture gown o business attire. Bagkus, nakasuot siya ng simpleng puting shirt at maong na ang buhok ay nakapusod. Mukha siyang bagong graduate na estudyante. She walked up to me, looking a bit flustered. That hard bargain. I was carrying bananas to the car, and I almost threw Noy back out when heard that. What hard bargain? Madam shop owner. No. Store clerk. I looked her up and down. What can you do? I can scan codes and take payments. I sighed. Fine. Then stand over there. Don't cause trouble. Liu Ruyan immediately stood behind the cash register. Afraid I'd go back on Lei word. An hour later, I checked the accounts. Liu's blood pressure soared. Liu Ruyan, how in the world did you sell things? Lost 300 in an hour. Liu Ruyan looked up at me, looking guilty. Watermelon is $2 a pound. Then what did we lose money? An old lady said she didn't bring money, so gave it to her. I rubbed my temples. What about that box of strawberries? A child kept staring at them, saying he wanted to eat them. You gave them away again. Elenan, what about the grapes? A pregnant woman glanced at them. I was losing it, she just looked at them and you gave them away. Liu Ruyan lowered her head. I saw she was working hard. I pointed towards the door. Are you perhaps not suited for business? You're especially suited for charity. Turn left at the door. Go to the Red Cross. Shine your light there. Liu Ruyan lowered her head. Her voice small. I should learn? Seeing her head down, actually planning to learn, I softened. Forget it, come with me. I'll teach you. In the following days, the wealthy Miss Liu Ruyan began her stint working at the fruit store. She learned to put things in plastic bags, learned to pick ripe melons, and even learned to haggle with the aunties. Big sister, $2 is really the lowest I can go. The auntie rolled her eyes. $1.80. If not, I'm leaving. Liu Ruyan grabbed the auntie's hand. Big sister, look at this melon of mine. It's big and round. $1.90. Let's be friends. The auntie hesitated. All right, seeing as you're the poor young girl. Deal. I stood nearby, stunned. The heir to $1 trillion conglomerate haggled with an auntie for 5 minutes over 2 cents. This scene was too surreal.
In the evening, after closing, Liu Ruyan sprawled on chair, exhausted. She didn't even bother to sit up properly. I handed her a bottle of ice water. You did well today. Hindi pa sila nagbayad. Kinuha ni Liu Ruyan ang tubig at uminom ng malaki. Bilang 10, sa tingin ko mas masaya ang pagbebenta ng prutas kaysa maging siye. Umiti ako. Hindi mo pa naranasan ang pakiramdam na hindi makabayad ng upa. Hawak niya ang bote ng tubig. Hindi ka nagbibiro sa bihirang pagkakataon. Kung hindi mo mabayaran ng upa, alagaan kita. Napatigil ang takip ng bote sa aking kamay. Hindi niya ito binasa mula sa nobela. Medyo nahihiya siya matapos niyang sabihin yon. Yumuko ako para ayusin ang mga barya sa mesa. Huwag ka nang magbiro. Umuwi ka na, baka mag-alala ang tatay mo. Binanggit mo siya. Mas lumaki ang ngiti ni Liu Ruyan. Paano magpapahintulot ang pamilya Liu na makipagkaibigan siya sa isang nagtitinda ng prutas araw-araw? Dumating na ang problema. Kinabukasan ng hapon, ilang itim na van ang huminto sa harap ng tindahan ko ng prutas. Bumaba ang ilang bodyguard at tinakpan ang pintuan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tradisyonal na chino ang pumasok. Ang mga tao sa likod niya ay kusang lumayo ng bahagya. Ang ama ni Liu Ruyan. Ang chairman ng Liu Group si Liu Teng. Nakaluhod si Liu Ruyan sa lupa, pumipili ng bulok na mansanas. Nang makita niyang hawak ni Liu Teng ang mansanas na hindi nasa basket, Dad, bakit ka nandito? Tiningnan siya ni Liu Teng ng malamig. Kung hindi ako dumating, magtitinda ka ba ng prutas habang buhay? Lumingon siya sa akin. Mula paa hanggang mukha. Kitang-kita ang kanyang kawalang kasiyahan. Ikaw na siguro. Pinunasan ko ang katas ng prutas sa aking mga kamay. Ako nga. Liu, gusto niyo bang bumili ng kahit ano? Pakwan o saging? Si Liu Teng ay bumuntong hininga. Hindi ako bibili ng prutas. Bibilihin ko ang pag-alis mo sa anak ko. Kumuha siya ng tseke mula sa kanyang dibdib. Ipinatong niya ito sa mesa. 5 milyon. Kunin mo ang pera. Umalis ka sa kapital. Tiningnan ko ang tseke. Wow, sa wakas dumating na ang klasikong plot. Tuminala ako kay Liu Ruyan. Dati ay sumugod siya. Sasabihin muna ang isang malupit na salita ayon sa script. Walang sinuman ang magdedesisyon para sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya. Tumayo siya, lumapit sa akin, at diretsong tumingin sa kanyang ama. Dad, seryoso ako. Nakunot ang noo ni Liu Teng. Seryoso ka? Ikaw ang tagapagmana ng Liu Group kasama ang isang nagtitinda ng prutas. Paano mo haharapin ang board of directors? Saan mo ilalagay ang dangal ng pamilya Liu? Nagbibiro ka lang ba o seryoso ka? Sinabi ko na seryoso ako. Gusto ko siya, hindi ibig sabihin na hindi ko napakialaman ang Liu Group. Pangasiwaan ko ang kumpanya, gusto ko rin siya. Ang dalawang bagay na ito ay hindi magkasalungat. Tiningnan siya ni Liu Teng ng ilang segundo. Itinuro niya ako. Sige, seryoso ka. Siya. Hindi agad sumagot si Liu Ruyan. Lumingon siya sa akin. Hindi niya masagot ang tanong na ito dahil sa simula pa lang ay tila siya ang aktibo. Ako ang nakikipagtulungan sa kanyang pag-arte. Ako ang nagpaparaya sa kanyang pagiging mapagbigay, ngunit hindi niya alam kung gusto ko siya. Tiningnan niya ako ni Liu Teng. Gusto ka lang niya para sa pera mo. Akala mo ba gusto ka niya talaga? Medyo nag-aalangan na si Liu Ruyan. Bilang 10, sabihin mo naman. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay tiningnan ang tseke sa mesa. Nagbuntong hininga ako at lumapit sa counter. Binuksan ang drawer, handa akong kumuha ng kung anuman, ngunit nadulas ang aking kamay at nahulog ang isang lumang libro ng accounting. Tumapat sa paanan ni Liu Ruyan. Agad siyang yumuko upang tingnan ito. Bukas na pahina ng ledger. Nakapaloob dito ang mga salita, nakasulat ng pira-piraso. Kinuha niya ito at binuksan ang isang pahina. Unang pahina, presyong netong mansanas. 2.5 dolyar ng IKEA. Presyong netong saging, 1.8 dolyar ng IKEA. Presyong netong pakwan, 1.2 dolyar ng IKEA. Isang normal na ledger. Naghanda siyang umalis, ngunit aksidenteng binuksan ng kanyang mga daliri ang likuran. Biglang may lumitaw na linya. Mga tala at obserbasyon ni Liu Ruyan. Natigil ang paglipat ng pahina ni Liu Ruyan. Sumulyap siya sa akin. Nakatalikod ako sa kanya, naghahanap ng kung ano. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Unang araw. Maagang pag-aayos ng mga hilaw na pakwan. Paghuhusga, sadyang ginawa. May problema sa utak ang babaeng ito. Pangalawang araw, nais niyang maging security guard sa kumpanya. Paghuhusga, nag-aarte na naman ng nobela. Sobrang kalabisan ng pag-arte. Pangatlong araw, pribadong elevator. Paghuhusga. Masyadong luma ang script, tanga lang ang maniniwala. Pang-apat na araw. Humahanap ng taong manunukso sa cafeteria. Paghuhusga, hindi maganda ang pag-arte ng mga extra. Masarap ang braised pork. Pang-5 araw, artipisyal na pag-ulan sa parking basement. Paghuhusga, mahal siguro ang bayarin sa tubig. Talagang naglaan ng malaking halaga ang babaeng ito para sa pag-arte. Mas lalong humigpit ang hawak ni Liu Ruyan sa ledger. Nanatili siya roon, hindi gumagalaw.
Nakita ni Liu Teng na may mali sa kanyang anak. Ruyan, anong nangyari sa'yo? Hindi pinansin ni Liu Ruyan ang kanyang ama. Tumingala siya. Nakatingin lang siya sa akin, namumula na ang kanyang mga mata. Numero 10. Nilingon ko siya at nakita ang ledger sa kanyang kamay. Agad akong nanlumo. Tapos na. Talagang napalpak na ako. Ang gusto ko lang talaga ay ipakita kay Liu Teng ang business license. Para patunayan na may legal akong trabaho. Ngunit nahulog ang bagay na ito. Lumapit si Liu Ruyan sa akin. Isinubsob sa akin ang ledger. Alam mo na pala, lunok ako ng laway. Alam ang alin? Ang pagkakadulas ay inayos ko. Alam mo, ang pagiging security guard ay sadyang ginawa ko. Alam mo, elevator, cafeteria, pag-ulan, alam mo lahat. Nagsalita siya, mas mabilis ang bawat salita dahil sa galit. Mas lalong namula ang mga mata ni Liu Ruyan. Kumurap siya ng ilang beses, ngunit hindi napigilan. Kung gayon, bakit mo pa ako pinagbigyan ng kasinungalingan? Tingnan mo ako na parang isang payaso na nagpipilit sa harap mo. Nakakatawa ba? Tiningnan ko siya, medyo masikip ang dibdib ko. Hindi ko inaasahan na ganito siya kalungkot. Noong una, nag-atubili ako. Dahil mataas ang sahod. Nakatitig si Liu Ruyan sa akin at tumulo pa rin ang kanyang mga luha. Mabuti, napakabuti. So, sa 3 buwan na ito, palagi akong nagpapanggap sa harap mo. Lumingon siya para umalis. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Tapos, nagpupumiglas siya. Bitawan mo. Tapos naisip ko na interesante ito. Tumigil siya sa pagpupumiglas. Sa pagtingin ko, sa huli, tinitingnan ko ang kanyang mga mata. Hindi agad ako nagsalita. Walang nagsasalita sa tindahan ng prutas. Si Liu Teng at ang mga bodyguard ay nagkatinginan. Hindi nila maintindihan ang pinag-uusapan namin. Makalipas ang ilang segundo, nagsalita ako. Sa huli, natakot kang malaman ko ang iyong ginawa, kaya nahiya ka. Matagal na hindi nagsalita si Liu Ruyan. Kaya nagpapanggap ka lang, hindi ba? Lanan. Tinuturing mo akong tanga. Hindi. Naghintay ako ng sandali. Tinitignan ko siya ng seryoso. Tinuturing kitang kasintahan ko. Matapos kong sabihin yon, matagal na hindi nakasagot si Liu Ruyan. Tinitignan niya ako, nalimutan niyang punasan ang kanyang luha. Sa pagkakataong ito, ang daan-daang linya ng boss na inihanda niya ay hindi niya maalala kahit isa. Si Liu Teng sa tabi ay nakikinig na nalilito. Ano ang pinagsasabi niyo? Anong balita? Ano ang security guard? Tumingin ako kay Liu Teng, tinulak ko pabalik ang tseke sa mesa. Liu, hindi ko kukunin ang pera na ito. Gusto ko siya. Walang kinalaman dito ang tseke. Tinitigan ako ni Liu Teng ng matagal. Lahat ay kayang sabihin. Liuyan, sigurado ka ba sa kanya? Hindi kita pipigilan. Ngunit huwag mong gamitin ang pera at koneksyon ng pamilyang Liu para maging daan para sa kanya. Tingnan natin kung makakaya niyong magkasama. Tiningnan ni Liu Ruyan ang kanyang ama. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Tay, pamamahalaan ko ang kumpanya. Ang tungkol naman sa kanya, hindi ko rin bibitawan. Ang pagpili ko kanino ay hindi nangangahulugang itatapon ko ang kalahati ng aking buhay. Hindi na nag-away si Liu Tengmei. Lumabas siya ng tindahan. Sumunod din ang mga bodyguard. Naiwan kaming dalawa sa tindahan ng prutas. Tinitignan ako ni Liu Ruyan. Bigla siyang tumawa ng malakas. Pinunasan niya ang kanyang luha. Shihaw, masyado kang tuso. Ako naman, medyo mahiyain. Gayon din, pagkapunta ni Liu Ruyan dito, ang unang ginawa niya ay ang pag-ungkat ng mga lumang utang. Kinuha niya ang ledger. Kaya, noong unang beses kang bumili ng melon, napansin mo na may mali. Bakit ka pa rin naglakas loob na sabihin hindi pa hinog? Tahimik ako. Sinabi kong humina ako. Para magpanggap sa harap mo, Liu Ruyan. Kaya ang pinakakakatwang katotohanan sa buong kwento ay, si Liu Ruyan ay sinadyang naghanda ng isang batch ng mga hilaw na melon. Alam kong maaaring hindi hinog ang melon, ngunit ipinagmalaki ko pa rin ito para sa aking karangalan. Hindi hinog, ipagpalit ako sa iyo. Pagkatapos ay isa ang naglakas loob na sabihin. At isa ang naglakas loob na humiling. Sa huli, ipinagpalit ko talaga ang aking sarili. Makalipas ang kalahating taon, pinalawak ko ang aking tindahan ng prutas. Si Liu Ruyan ay naglabas ng sarili niyang pera para ipuhunan. Pinilit kong maghati sa mga tubo. Si Liu Ruyan ay may 49%. Ako ay may 51%. Hindi dito nasisiyahan si Liu Ruyan. Bakit ka mas marami sa akin? Ako ang namamahala. Bumabangon ako ng maaga. Ang pera ay inilabas ko. Kaya 49% ka. Naka-cross arm si Liu Ruyan at tinitigan ako. Ah, okay. Kalimutan mo ba ako ang intay koon dito? Tuminala ako at tiningnan siya. Umiti si Liu Ruyan. Iyan ang tama. Sa sandaling iyon, isang customer ang pumasok. Boss, magkano ang pakwan? Tumayo ako. 2 yuan. Pumili ang customer. Hinog na ba? Nagbago ang ekspresyon ko. Bago pa ako makapagsalita, sumilip si Liu Ruyan mula sa likod ng counter, ngumiti ng malaki. Hinog na. Nagduda ang customer. Paano kung hindi hinog? Itinuro ni Liu Ruyan ako. Kung hindi hinog, ibabalik ang pera.
Pero hindi ka na makakasama ng boss na ito. Dahil may iba na ang umangkin sa'yo. Nakangiti akong tumingin sa kanyang mapagmataas na mukha, walang magawa. Ang babaeng ito ay tunay na mapagmataas. Pagkatapos naming magpakasal, naglilinis ako ng bahay minsan at nakakita ako ng isang kahon sa ilalim ng kama. Nakita ko ang librong Tyrannical Heiress Hunts for Husband Plan ni Liu Ruyan noong mga panahong iyon. Binuksan ko ito at binasa. Ang mga unang pahina ay puno ng mga detalye. Rain in the garage, elevator malfunction. Facing off in the cafeteria. Lahat ay maingat niyang idinisenyo. Ngunit ang mga sumunod ay lahat binura. Nakalista ang itim na tinta ng magulo. Sa huling pahina lamang, may isang pangungusap na muling isinulat. Chapter final, the male protagonist willingly falls in love with the tycoon. Kinuha ko ang libro at pumunta sa sala. Si Liu Ruyan ay nakahiga sa sofa. Nagmamaskara siya at naglalaro sa kanyang cellphone. Wife, bakit? Itinaas ko ang libro sa aking kamay. Ito ba ay itinuturing na matagumpay ang iyong plano? Tiningnan ako ni Liu Ruyan ng may mapanuksong tingin. Siyempre, ngunit hindi mo sinunod ang plano sa ikalawang kalahati. Hindi mo nga ginawa ang pag-aaway at paghihiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Tumindala si Liu Ruyan. Hindi niya naramdaman na may mali. Basta tama ang resulta, hindi mahalaga ang proseso. Lumapit ako. Umupo ako sa tabi niya. Kung gayon, ano ako? Nag-isip si Liu Ruyan. Bonus gift sa pagbili ng melon. CJ. Kung bonus gift, bonus gift. Kinuha ni Liu Ruyan ang pwesto sa tabi niya. Halika. Bakit? Itinabi ni Liu Ruyan ang libro at sinabing, sige, kumain ka na lang ng mas kaunting nobela. Pagkatapos nito, hinalikan ko siya. Ang librong Tyrannical Tycoon ay nahulog sa sofa. Sa pagkakataong ito, walang nagplano.